Hayop ka! Bitiwan mo ang anak ko! Etong sa'yo! Diyos ko! Ang anak ko! Doris, ang sa likod mo! Akin ang pana! Bilisan mo! Magandang araw po sa inyo, Sir Rene at Miss Polly, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay totoong naging karanasan ko sa aking unang anak na si Bensoy. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Doresan, isang babaeng nangarap na maging ina sa liblib na baryo ng Agusan del Sur. Nangyari po ito taong 1975. Isang madilim at tahimik na gabi na itinuring kong bangungot nang ako ay kasalukuyang nagle-labor sa aking anak. 34 years old ako nag-asawa kaya hirap akong manganak. Diyos ko, Daniel! Bakit ngayon pa nasira ang kalesa mo? Kung kailan naman malapit na akong manganak. Inaawasan na ako ng dugo. Hindi ko alam kung bakit Kung kailan naman manganganak ka, saka pa nasira itong kalesa. Madalas ko naman itong tinitignan Maayos naman ito kanina. Teka, sandali lang. Titignan ko itong gulong sa hulihan. Konting tiis na muna. Matitiis ko ba tong paglabas ng anak mo? Bilisan mo! Ang sakit na talaga ng tiyan ko! Teka, wag ka munang maingay. Lalo lang akong nalilito sa iyo Saka madilim dito. Wala naman tayong maihinga ng tulong dito. Nag-iisa naman tong ilaw sa gasera. Ito lang nagsisilbing liwanag sa daan Kung bakit kasi dito pa tayo dumaan sa gubat Nasaan na ba si Lolo Berting? Akala ko ba susunod siya sa atin? Sobrang sakit na ng tiyan ko at mukhang lalabas na ang anak natin. Ano pa bang nirereklamo mo dyan? Huwag mo nang hanapin si Lolo Berting. May sarili namang kalesa yon. Itong gulong dito sa hulihan, parang sinadya talagang sirain Kapag hindi ko ito naayos, mapipilitan akong dito ko na lang paanakin. Ano? Sigurado ka ba? Nakikita mo naman sigurong nasa gitna tayo ng gubat. Ano nga magagawa ko? Nasira nga ang kalesa ko Isa pa, kanina pa talagang sumisinga ang kabayo. Panay din ang pagpadyak na ewan Basta, nakakasura. Ako dapat ang masura. Dahil kanina pa ako naiingayin sa pagrereklamo mo. Mas lalo lamang sumasakit ang tiyan ko. Ganyan ka naman Mabuti sana kung nagpapabaya ako. Aray ko! Daniel, humihilab ang tiyan ko. Ang sakit! Masakit na masakit! Talagang lalabas na ang anak natin. Hindi ko na ito mapipigilan. Ay! Diyos ko po! Ano nang gagawin ko? Daniel, nararamdaman ko na. Alalayan mo ang anak natin. Isa pa! Hinga ka ng malalim! Nararamdaman ko na ang ulo ng bata. Para akong malalagutan ng hininga ng mga oras na yon, habang nakikita ko rin ang pagsisikap ng aking asawa. Umalingaw-ngaw ang iyak ng aking bagong panganak na sanggol, habang nangingilid ang luha sa mata ni Daniel at masuyong nakatingin sa anak. Sa awa naman ng Diyos, ay nagsilang ako ng isang malusog na sanggol na lalaki. Walang mapagsidla ng tuwa ang nakatunghay na si Daniel habang tuluyan na ngang napaiyak. Lalaki ang anak natin, Dorisan. Ang gwapo niyang bata. 18 taong gulang pa lang ako nang magsama kami ni Daniel. Mas matanda ito sa akin ng 10 taon. Habang nakangiti akong nakatingin sa mag-ama ko, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init sa paligid. Muling umihip ang malamig na hangin na may kasama pang amoy ng nabubulok na karne ng tao. Nakapagtataka kasing sa dinami-rami na mapagtitirikan ng aming kalesa ay dito pa sa lugar sa kung saan
Walang isang bahay ang nakatayo. Malalim ang bangin na sobrang kipot din ng daan na kasya lang talaga ang isang tao. Biglang nagtayuan ang balahibo ko sa aking katawan. At ang iyak ng aking anak ay parang sibat na tumutusok sa aking dibdib. Daniel, ibalot mo ang bata sa palda ko. Ha? Bakit? Nasundan ba nila tayo? Huwag nang maraming tanong. Basta gawin mo. Ayusin mo ang kalesa natin nang makaalis na tayo dito. Parang may nararamdaman akong panganib dahil umiinit ang suot kong mutya ng uwak. Ang mutya ng uwak ay may kakayahang makaramdam ng panganib sa paligid. Lumilinaw din ang mata ng may suot nito at kayang lumutang sa ere para makipaglaban. Lahat ng tinataglay ng uwak ay nasa mutya. Alam na agad ng asawa ko na may banta sa aming buhay. Oo na, nagmamadali na. Nararamdaman ko. Narito na sila sa paligid. Dali ka, kunin mo ang pana sa likod nitong kalesa. Itong pana mo lang nadala kong sandata. Saka itong lagari na gawa sa kahoy ng balete. Diyos ko naman, wala nang iba. Paano kung lusubin tayo dito, tapos lagari lang ang dala mo? Anong laban yan sa mga lumilipad na halimaw? Pero may dala ka namang pana. Hindi ito basta-bastang armas dahil kaya nitong pumatay ng aswang. Bukod pa ron, ibinabad din sa langis ang mga palaso sa bala nito. At ang langis na ginamit dito ay may isang orasyong pwedeng tumalo sa mga aswang. Sa tingin mo, kaya ko bang lumaban kung ganito ang kalagayan ko? Kunin mo na ang pana at yun ang gamitin mo. Kahit na anong mangyari, protektahan mo kami ng iyong anak. Mabilis na kinuha ni Daniel ang aking pana habang abot langit ang kaba ko dahil sa pag-aalala ko sa aking anak. Pagkatapos ay tumayo sa unahan ng kabayo. Kahit hirap ay pinilit kong bumaba sa kalesa. Dala ang aking anak na noon ay nakabalot ng aking palda. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kakahuyan ang isang matangkad na nilalang. Nakangisi itong masama kong makatingin na parang tumatagos sa aking anak na walang tigil sa pag-iyak. Sa likod nito ay ang babae na ang itsura ay parang isang malaking ibon na may mapupulang mga mata, habang ang kalahating katawan ay sa mabangis na asong gubat. Umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw, kaya't lumabas ang parang lagari nilang mga ngipin. Gutom na gutom at handang sumugod anumang oras para agawin sa akin ang aking anak. Ang ibang mga alagad nito ay nagsilabasan na rin mula sa kanilang mga pinagtataguan. Idagdag pa ang mga galit na ibong ligaw. Para silang nauulol na nag-aaway sa harap ng pagkaing nakahain sa kanila. Diyos ko, Dorisan, anong klaseng mga nilalang yan? Ibon ba sila? O hayop? Sila ang mga aswang na uwakor, ang mga nagaanyong manok, baboy ramo, at kung minsan mga ibon na kalahating tao. Ngayon natin masusubukan ang tibay ng pana ko. Pero napakalapit lang nila sa atin. Marami sila. Hindi natin sila kakayanin. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang una kong patatamaan at papatayin. Alam mo naman na ngayon lang ako nakahawak ng pana. Huwag mong ipapahalatang takot ka. Ang aswang na kumakain ng mga bagong panganak na sanggol, ang pinakamabagsik na nilalang na makakalaban mo. Gusto nilang makuha ang mutya, pati na rin ang ating anak. Huwag mo silang hahamunin, dahil kung hindi, sabay-sabay silang aatake. Dalo ko na. Ang daming uwakor naman ito. Matutulis ang mga ngipin at kuko nila. Ang tenga ay halos mataas pa sa kanilang ulo. Mayroon din silang mga pakpak na parang mga palapa ng nyog sa sobrang lapad. Diyos ko, lahat sila ay mga naglalaway. Huwag mong titignan ang kanilang mga itsura, lalong-lalo na diretso sa kanilang mga mata. Pakiramdaman mo ang pagkilos nila. Mabilis na handang pumatay para lang maibsan ang pagkalam ng kanilang sikmura. Ikaw ang haharap sa kanila. Gawin mo ang lahat para hindi sila makalapit. Malakas ang kutob kong wala silang balak na buhayin tayo. Takot na takot ako ng mga oras na yon at wala namang tigil sa pag-iyak ang aking anak. Ganon din ang kabayo namin na nasa unahan ko lang. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo ang aming kabayo at dahil sira ang kalesa, tumilapon kaming mag-ina sa damuhan. Dorisan!
Huwag mo kaming alalahanin! Naingatan ko ang anak natin! Huwag mong alisin ang tingin mo sa kanila! Mamamatay tayong lahat kapag pinairal mo ang takot mo! Sige na! Patamaan mo ang pinuno nila! Nanlaki ang mga mata ko nang sabay-sabay nang sumugod ang mga aswang sa aming kinaroroonan. Itinutok ni Daniel ang pana sa mga kalaban, sa mga uwakor, saka umusal ng isang orasyon. Pinakawala ng unang palaso sa ere at tumama yun sa dibdib ng isang uwakor. Natumba ito sa damuhan. Nangisay dahil sa sakit na dulot ng tumamang pana sa dibdib nito. Nakita yun ng ibang mga aswang, kaya lalo itong nagkagulo sa galit. Kanya-kanya sila sa paglipad para atakihin kami ng asawa ko. Nanginginig ang aking tuhod dala ng matinding takot. Huwag kang titigil sa pag-asinta sa mga uwakor. Nasa dibdib ang kahinaan nila, kaya doon mo sila patamaan. Tumakas na kayo ng anak natin. Ako nang bahala sa kanila. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Magkamatayan. Basta magkasama tayong aalis. Sa ganitong pagkakataon, hindi tapang ang dapat na pinaiiral mo. Diskarte at tamang paraan para makatakas sa kanila. Buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Masyado silang marami. Dadagitin nila ang anak natin. Basta hindi tayo maghihiwalay. Kung mamamatay ka, mamamatay rin kami ng anak mo. Lalaban tayo. Ilang minuto lang ay nasa harapan na ng mag-asawa ang mga aswang. Isa-isa itong umatake sa aming kinaroroonan. Sunod-sunod nilang pinuntirya ang aking anak na mahigpit kong yakap. Pero dahil mabilis ang pagkilos ni Daniel para protektahan ang anak namin, ito ang nasugatan ng mahaba nitong kuko. Pero dala ng matinding takot, mas pinili nitong lumaban para sa amin ang anak ko. Walang nagawa ang aming mga kalaban, kundi ang isa-isang bumagsak sa lupa at magkikikisay. Malakas pa rin ang iyak ng aking anak na para bang nagbibigay yon ng kahinaan sa mga uwakor. Habang abala sa pakikipaglaban si Daniel, ay hindi ko napansin ang pagpuslit ng isa pang uwakor sa aking likuran. Dinahagit nito ang aking anak, kaya't inagaw ko ang pana na hawak ni Daniel at pinatamaan ang dibdib ng aswang. Bitiwan mo ang anak ko! Kasabay ng pagbitaw ng uwakor sa aking anak sa ere, sa kabila ng sakit ng aking sinapupunan, ay nagawa kong takbuhin at saluhin ang katawan ng aking anak. Naluluhang niyakap ko ang aking sanggol. Maya-maya pa ay ang katawan naman ng halimaw ang bumagsak sa lupa. Dala ng matinding galit ko, ay kinuha ko ang nahulog na lagari ng asawa ko sa lupa. Hawakan mo muna ang ating anak at ipapakita ko sa kanila kung paanong magalit ang isang ina. Donisan! Hindi ko pinansin ang tawag ni Daniel. Sinakyan ko sa tiyan ng uwakor at sa harap ng mga kasamahan nito ay ginilitan ko ng leeg ang kasama nila. Dahil sa mga nakita ay isa-isang nagsilipad ang mga aswang, dala ng matindi kong takot na pahiga ako sa lupa. Diyos ko, ayos ka lang ba? Natakot sila. Ligtas na tayo. Maya-maya pa ay napaupo ako at napahagulgol ng malakas nang ibigay sa akin ni Daniel ang aming anak. Saka lang din tumigil ang iyak nito nang marinig ang aking boses. Akala ko katapusan na natin. Hindi mangyayari yon. May awa sa atin ng Diyos. Halika, umuwi na tayo. Paano tayo uuwi? Iniwan tayo ng kabayo natin. Maglalakad na lang tayo. Pero dinudugo ka pa rin. Hindi mo kakayaning maglakad. Ang mabuti pa'y humanap na lang tayo ng bahay na matutuluyan natin. Siguro naman sa gitna ng kakahuyan may nakatira pa rin kahit isang tao. Inalalayan akong makatayo ni Daniel. Siya ang nagdala sa aking anak, habang ako naman ay nakakapit sa braso niya. Sinimulan naming maglakad sa bahagi ng kakahuyan. Pagkalipas ng 5 minutong paglalakad, ay nakita namin ang isang kubo sa gitna ng gubat. May usok at may matandang babae ang nakaabang sa pintuan. Nakangiti ito nang makita kami. Diyos ko, sino kayo? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Mahaba pong kwento.
Ako na ang maghahawak sa bata. Hindi pa napuputol ang kanyang puso, Do. Ang pagkakamali ko ay nagtiwala agad ako sa isang matanda. Nang magsimulang uminit ang aking kwintas, ay doon ko lang naisip na hindi siya ordinaryong tao. Nang mula sa aming harapan ay unti-unting humaba ang kanyang bibig. Naghugis tuka. Nagkaroon ng pakpak ang matanda. Isa pala siyang pinuno ng mga uwakor. Hayop ka! Bitiwan mo ang anak ko! Etong sa'yo! Diyos ko, ang anak ko! Doris, sa likod mo! Harapin mo siya! Ako nang bahala dito! Akin ang pana! Bilisan mo! Mabilis na inabot sa akin ni Daniel ang pana ko. Hindi na ako nag-aksehan ng pagkakataon. Pinakawalan ko ang palaso sa ere at tumama yun sa batok ng matandang uwakor na nagtangkang lilipad sana habang nakakagat sa tiyan ng aking anak para sana ilipad papalayo. Pero dahil sa pana ko na may langis ng orasyon, bumagsak ang aswang kasama ng aking anak. Para akong mababaliw sa takot nang makita kong dumugo ang tiyan ng aking supling. Gumapang ang galit sa buong katawan ko at dala ng suot kong mutya. Lumiwanag ang aking mga mata at dumiretso ako ng tingin sa nakahigang uwakor. Wag! Maawa ka! Pinagtangkaan mong patayin ang aking anak, kaya matitikman mo ang galit ko! Naramdaman ko ang mainit na paggapang ng mainit na temperatura sa buong katawan ko. Humaba ang aking mga kuko na siyang ginamit ko para dukutin ang puso nito. Pero dumating ang mas maraming mga uwakor. Dahil sa bilis na mga pangyayari, nilapitan ko ang aking anak na nakahiga sa damuhan. Habang si Daniel ay abala sa pakikipaglaban sa mga aswang na bagong dating. Dahil sa sugat na tinamo ng aking anak, nangibabaw ang iyak nito dahil sa sakit. Tumakas na kayo! Ilayo mo ang anak natin, Dorisan! Kagaya ng sinabi ko, walang iwanan. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Makakatakas din tayo dito. Dorisan! Ganun na lang ang pamimilog ng aking mga mata at bibig nang makita kong walang awang pinagtutulungan ng mga aswang ang katawan ni Daniel. Halos magkapira-piraso ang katawan nito sa pag-aagawan ng mga uwakor. Idagdag pa ang mga iba pang nag-aagawan sa katawan ng asawa ko. Habang kitang-kita ko rin ang paglipad sa ere ng mga uwakor, dala ang kapirasong laman ng aking asawa. Nakatayo na lang ako at pinapanood ang mga huling sandali ni Daniel. Habang abala ang mga aswang, ay narinig ko ang boses ni Lolo Berting. Nakadapa ito sa damuhan. Dito! Dorisan! Dito kayo magtago! Lolo Berting, bakit kayo naririto? Patay na si Daniel. Alam kong inatake kayo ng mga aswang na uwakor. Mag-isa na lang ang kabayo ninyong bumalik kaya nagduda ako. Sinundan ko kayo gamit ang aking kalesa. Bilisan mo! Habang hindi ka pa nila napapansin, dito tayo dumaan. Hindi nila tayo masusundan dahil sa mga ikinalat kong mga bawang at asin sa paligid. Lolo Berting, wala na ang ama ng aking anak. Lakasan mo ang loob mo. Ang isipin mo ay kung paano magagamot ang sugat ng bata. Kailangan makaalis tayo dito at mapahinto ang pagdudugo sa tiyan ng bata bago pa siya mahawa. Dahil sa batang to, namatay ang asawa ko. Diyos ko, walang kinalaman ng sanggol sa mga nangyari. Isa pa'y, anak mo siya. Bunga ng pagmamahalan ninyong mag-asawa. Halika na at baka maabutan nila tayo. Nalagasan na sila ng mga kasamahan. Kaya't matindi na ang galit nila. Kung hindi ako itinakwil ng aking mga magulang lolo, hindi kami mapapadpad sa lugar ng asawa ko. Hindi kami titira sa inyo at wala kami sa sitwasyong ito. Lalo na ang maging tagapag-alaga ng mutya. Naiintindihan ko ang matinding galit na nararamdaman mo. Pero huwag sanang isisi sa bata ang mga nangyari. Nariyan na sila! Takbo!
Bilisan natin! Halos magpa-ekis-ekis kami sa pagtakbo nang makita naming lumilipad sa ere ang mga uwakor. May mga pagkakataon pang nadapa ako at naihagis ko ang aking anak, kaya mas lalong lumalakas ang iyak nito. Pero kailangan kong tumayo para makatakas sa mga humahabol sa amin. Nang makakita kami ng makapal na halamang pwede naming pagtaguan pansamantala, kami ay nagpahinga sa ilalim ng damuhan habang nakikiramdam sa paligid. Halos marinig ko ang malakas na tibok ng aking puso dahil sa takot. Malakas ang iyak ng bata. Ipakagat mo itong panyo ko. Ito, kunin mo. Para hindi nila marinig ang boses ng sanggol. Hindi tayo dapat manatili sa lugar na ito. Mabango ang bata sa mga aswang. Kahit magtago tayo sa makapal na damuhang ito, may posibilidad na maaamoy nila tayo. Kung harapin ko na lang sila para labanan, dala ko ang aking pana. Itakas yung aking anak. Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan ng hustisyang pagkamatay ni Daniel. Uubusin ko lahat ng mga uwakor. Hindi natin sila kaya. Marami sila. Pagmasdan mo ang mga uwakor na nakadapo sa mga sanga ng puno. Matalas ang kanilang paningin, parang ikaw. Pero wag mo sayangin ang sakripisyo ni Daniel para mabuhay kayo. Alalahanin mo, hindi sila basta-bastang aswang lang. May kakayahan silang magsatao. Halika na! Bago pa nila maunahan tayo sa kalesang naghihintay sa atin sa labas ng gubat na ito. Tayo na po. Mabilis ang ginawa naming pagtakbo ni na Lolo Berting. Hindi kami tumigil. Lakad, takbo ang ginawa namin hanggang makatakas lang sa mga aswang na lumilipad. Hanggang sa labas ng gubat ay narating namin ang nakaparadang kalesa ni Lolo Berting. Nilapitan namin ito at nagmamadaling sumakay. Lolo Berting, kayo na po ang kumarga sa anak ko at ako na po ang magpapatakbo sa kabayo. Oo, bilisan mo at baka maabutan na nila tayo. Kumapit kayo, Lolo. Nariyan na sila. Nakasunod lang sa atin. Bilisan mo, Dorisan! Malapit na tayong abutan! Bilisan mo! Dali! Dadagitin nila ang sasakyan natin! Ya! Kumapit po kayo, Lolo! Saka ko pinalo ng ubod ng lakas ang likod ng kabayo gamit ang lubid. Humalinghing ito bilang hudyat ng mabilis nitong pagtakbo. Abot-abot ang kabang bumabalot sa buo kong pagkatao habang mahigpit ang pagkakakapit ko sa tali ng kabayo na para bang dito ko hinuhugot ang aking lakas para pabilisin ang takbo nito. Wala ring patid ang pananakit ng aking puson at pag-agos ng aking dugo na naaamoy ng mga uwakor na walang tigil sa paghabol sa amin. Bilisan mo pa, Dorisan! May nakasampa na sa bubong ng kalesa natin. Hindi sila tumitigil sa paghabol sa atin. Pinapabilis ko na po ang kabayo. Basta kumapit lang po kayo ng mabuti at yakapin ninyong mahigpit ang anak ko. Paliliparin ko sa bilis ang kabayong ito. Kapit lang, Lolo! Dahan-dahan lang ang paghugupit ng tali sa likod ng kabayo. Malalim na ang sugat niya. Baka manghina siya at maabutan tayo ng mga aswang na humahabol sa atin. Parang hindi sila napapagod. Lahat sila'y desperadong makuha ang bata, pati ng mutya. Naamoy din nila ang dugo mo. Oo! Ya! Dahil sa pag-aalala ni Lolo Berting sa mga aswang na humahabol sa amin, panay ang lingon nito sa hulihan habang tumatakbo ang kabayo. Kaya't kitang-kita niya ang isang uwakor na nakakapit sa hulihang kahoy ng aming kalesa. Papaakyat na ito para kunin ang bata. Ganon din ang isa pang uwakor sa bubong ng kalesa habang lumilikha ng malakas na huni ng ibon. Dorisan, gamitin mo ang pana! Opo! Kinuha ko ang pana sa likod ko at inasinta ang mga uwakor na nakakapit sa aming kalesa. Bumagsak ang aswang na nasa bubong. Sa unahan ka na lang muna tumingin. Pahingi ako ng palaso. Ako nang bahala dito at baka maaksidente tayo. Napakaraming mga aswang nang humahabol sa atin. Dahil masarap na masarap sa kanila ang amoy na sanggol na bagong panganak. Kaya halos nag-aagawan sila sa pagpatay sa anak mo. Kaya magmadali ka! Subukan lang nilang gawin yun sa aking anak. Magdadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko.
Iniayos na muna ng matanda ang pagkakakarga sa aking anak, saka kinuha ang palaso. Handa na sanang umakyat ang aswang. Pero dahil sa hawak na palaso ni Lolo Berting, natusok niya ito bago pa makaahon papunta sa hulihang upuan. Dahilan para makabitaw ang uwakor at nagpagulong-gulong sa daan. Hanggang maabutan ito ng ibang mga kasamahang lumilipad para habulin kami. Kitang-kita ko kung paanong humuni ang mga aswang dahil sa ginawa ni Lolo. Kasabay ng muling paglipad sa ere para sundan kami. Sa pagbalik ng upo ng matanda, ay umangat naman ang unahang bahagi ng kabayo, na para bang may nakikitang nakakatakot na nilalang sa unahan. Kasabay ng pagbagsak ng paa nito, ang paghalinghing ng hayop. Napatingin kami sa unahan at doon ay nakita ko ang maraming uwakor na nagbabantay sa unahan ng daan. Nakangisi ito habang mapula ang mga matang nakatitig sa amin. Diyos ko, tulungan ninyo kami. Dorisan, ang pinuno nila ay nasa unahan natin. Nakaharang sa unahan ng kabayo. Balak nila tayong pigilan sa pagtakas. Kunin mo ang palaso ko sa kamay at asintahin mo sila sa dibdib. Sikapin mong huwag kang sumablay para hindi sila magtagumpay sa pagkuha sa sanggol. Akin na po, Lolo. Kilala ko ang pinuno nila. Siya yung matandang muntik ng dumagit sa aking anak. Hindi sa dibdib ang kahinaan niya, kundi nasa suot kong mutya. Siya ba? Sinasabi ko na nga ba't ang walang niyang Dory na yon ang kanilang pinuno? Kahit na anong mangyari, siguraduhin mong matatamaan mo sila bago pa maabutan tayo ng ibang mga aswang na humahabol sa atin. Ibigay niyo sa akin ang bata, pati na ang mutya. Yun lang ang mahalaga sa akin. Patayin niyo muna ako bago ninyo makuha ang anak ko. Pero sa ngayon, namnamin niyo ang pana ko! Habang tumatakbo ang kabayo, 2 beses kong pinakawala ng aking palaso. Habang papalapit kami sa kinaroroonan ng mga aswang, wala ring tigil ang pag-atake ko sa kanila. Sa huling pana ay nakailag ang pinuno nila at ang nasa likuran nito ang tinamaan. Sinipa naman ng kabayo ang nakailag na pinuno, kaya nahulog ito sa gilid ng daan at sumabit ang pakpak sa sanga ng puno. Bumaba ako sa kalesa at nilapitan ang nanghihinang pinuno. Muling humaba ang aking mga kuko na siya kong ginamit sa pagdukot ng puso nito. Para sa asawa kong pinatay ninyo! Itinutok ko ng malapitan ang pana sa mukha ni Lola Dory at ipinakita ko sa mga aswang na lumilipad kung paano ko pinana ang kanilang pinuno. Saka ako nagmamadaling sumampa ulit ng aking kalesa. Sa paglingon ko sa aming hulihan, ay kitang-kita ko ang galit na mukha ng aswang. Umatungal ito sa galit habang hinahabol ng tingin ang aming sinasakyang kalesa. Ganyan nga. Mabuti nga sa inyong maramdaman ninyo ang sakit kung paano mawala ng taong mahalaga sa inyo. Simula pa lang yan. Nagawa mo, Dorisan! Natalo natin sila! Nalagasan natin sila ng isa! Teka, bakit hindi na umiiyak ang sanggol? Wala nang malay ang anak mo, Dorisan! Bilisan mo para magamot ko agad ang bata! Anong nangyari sa anak ko, Lolo? Ayos lang ba siya? Hindi na nakayanan ng bata ang sakit na makasugat niya sa tiyan. Kaya nawalan na ito ng malay. Ang mabuti pa, doon muna tayo sa isa ko pang bahay, malapit sa bukid para kahit papaano'y mapapanatag ang loob natin habang ginagamot ng bata. Iligtas mo ang anak ko, Lolo. Oo, pero dahil sa dami na ng dugong nawala sa kanya, baka mabigo tayo. Huwag niyong sabihin yan, Lolo. Maliligtas ang anak ko. Malakas siya. Alam ko yan. Ya! Makakaligtas siya. Halatang lumalaban ng iyong anak. Ang batang ito ay nakatakdang isilang sa mundo para tumapos sa paghahari ng mga aswang. Kaya't magmadali ka. Ililigtas natin ang anak mo. Halos paliparin ko ang kalesa sa tuli ng takbo ng kabayo. Wala na rin ang mga aswang na humahabol sa amin. Pagdating namin sa tapat ng kubong malapit sa tabi ng palayan, nagmamadali akong bumaba sa kalesa. Kinuha ko ang aking anak at nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay para magamot ang sugat ng sanggol. May maliit na katre na nakalagay sa gilid ng silid.
Inilapag ni Lolo Berting ang mga gamit niya at kinuha sa akin ang aking anak. Binuksan nito ang damit at tinignan ang sugat sa tiyan. Bilisan mo, Dorisan! Kumuha ka ng palagana, tubig at langis. Uunahin ko munang linisin ang sugat ng bata sa kanyang tiyan habang wala pa siyang malay. Heto po, Lolo. Ito na yung pinakukuha ninyo. Sindihan mo muna ang ating gasera at magpakulo ka ng tubig sa kalan. Bilisan mo ang pagkilos! Nangingitim na at namamaga na ang sugat ng bata. Opo, gagawin ko na, Lolo. Huwag kang mataranta o mali na ang ginagawa mo. Huwag mo munang isalang ang takore at wala pang sindi ang kalan. Ayos lang po ba ang anak ko? Oo, hindi naman masyadong malalim. Bata pa kasi ang kanyang balat kaya't iindahin niya ang sakit. Kapag ginagalaw ko ay mas lalong bumubulwak ang dugo. Kaya kailangan ng pag-iingat. Po, ano nang gagawin natin? Nasa kabilang baryo pa ang ospital at kapag bumalik tayo doon, baka hindi tayo makaligtas sa pag-atake ng mga uwakor. Yan pa nga ang isa sa mga inaalala ko. Paano ang sugat ng bata? Kasalanan ko ito, Lolo. Kung ano-anong pinagsasabi ko sa anak ko. Ay, nadala ka lang ng iyong galit. Kunin mo na ang tubig. Heto po, kumukulo na ang isang basong tubig sa takore. Magmadali ka. Pahingi ako ng lagayan ng damit niyang may dugo. Magandang anting-anting ito laban sa kapwa-aswang. Ano ang pwede nating igamot sa mga sugat niya? Alagaan na lang po natin ang mga halamang gamot ang sugat ng anak ko hanggang sa maghilom ito. Sa ngayon, Lolo, kailangan nating magdoble ingat para hindi tayo matunto ng mga aswang na humahabol sa atin. Hindi nila tayo matatagpuan dito dahil nagkalat sa paligid ng mga tanim kong bawang, luya at dahon ng makahiya na mabisang panakot sa mga aswang na uwakor. Ngayong may benda na ng tela ang sugat ng bata, kakailanganin ko ring putulin ang pusod ng sanggol. Bensoy ang ipapangalan ko sa anak ko. Yan ang gustong ipangalan ng asawa ko sa anak namin. Halinhinan kaming dalawa ni Lolo Berting sa pagbabantay kay Bensoy. Kaya maayos namang nakatulog ang bata. Inilihim namin ang nangyari sa aking asawa at si Lolo Berting na kahit hindi kaano-ano ay itunuring niyang parang tunay na apo ang aking anak. Pero marami pa pala kaming pagdadaanan. Dahil pagkalipas ng 15 taon ay malaki na rin ang aking anak na si Bensoy. Kinahiligan niyang manghuli ng mga asong ligaw sa gubat. Nawala na rin kami ng balita sa mga aswang na uwakor pagkatapos kong mapatay ang kanilang pinuno. Humilom na rin ang sugat ng aking anak sa tiyan at naging isang peklat. Palagi nitong dala ang aking pana na ginagamit niya sa pangangaso sa gubat, sakay ng paborito kong kabayong si Linlin. Isang araw, nadatnan naming tulala na nakaupo si Lolo Berting sa katre habang nakatingin sa malayo. Ano po ang gumugulo sa inyong isipan, Lolo Berting? Malayo ang tanaw ninyo ni hindi ninyo na malayang dumating na kami. Ay, may naalala lang ako. Ay, kumusta palang pamamasyal ninyong mag-ina? Nako, Lolo, hindi ko akalaing mapupuruhan ko yung hayop sa kanyang batok. Partida pa po. Nakasakay pa po ako sa kabayo. Sus, nagyabang ka na naman sa lolo mo na natamaan mo yung aswang na yun sa batok. Matagal na pong nangyari, Lolo. Pero itatanong ko lang po, sino po ba talagang pumatay sa ama ko? Natigilan kami ni Lolo Berting dahil sa tanong ni Bensoy. Talagang darating ang araw na magtatanong na ito tungkol sa ama. Kaya't ipinagtapat na namin kay Bensoy ang totoong nangyari kay Daniel. Maluwag sa dibdib na tinanggap yon ng aking anak. Poprotektahan ko kayo, Lolo. Kayong dalawa ni Nanay. Hindi na po mangyayari ulit yon. Aba, madilim na pala sa labas. Hindi natin napansin dahil abala tayo sa pag-iisip ng mga bagay na natuklasan natin dito sa ilalim ng silid na ito. Naalala kong sa mahabang panahon na pagtira namin sa kubo ni Lolo Berting ay hindi sinasadyang nakita namin ni Bensoy ang lihim na silid ng matanda. Punong-puno iyon ng iba't ibang klaseng armas at lagusang papunta sa ilog na malapit sa aming bahay. Teka, naririnig niyo ba ang halinghing ni Linlin? Parang nasasaktan siya.
tingnan nga sa labas. Diyos ko! Bensoy! Ang alaga mo! Lolo, si Linlin, pinagtutulungan tukain ng mga wakor. Pero dahil umiikot siya, tumatalsik lang mga aswang at hindi nakakalapit sa kabayo ko. Diyos ko, ang mga uwakor nasa palibot ng ating bahay. Kasama nila ang maraming aswang. Mukhang naririto ang pinuno nila. Sinasabi ko na nga ba't nasundan nila kayo? Kunin mo ang pana ko, Bensoy, at kami naman ang bahala sa pagtulong sa kabayo. Napakaraming uwakor na nagtatangkang lumapit sa kanyang katawan. Mga mukha silang mga gutom, kaya pati kabayo kinahagat na nila. Mag-iingat po kayo, nanay. Lolo! Hinawakan ni Bensoy ang pana na kinuha nito sa kwarto. Sa bawat pag-atake nito ay tinatamaan sa katawan ng mga kalaban. Bumabagsak lang ito pero bumabangon din at susugod na naman. Kapag tinatamaan naman ito sa dibdib gamit pa rin ang pana, ay nangingisay ang katawan ng mga aswang dahil sa matinding sakit. Ako naman ay muling nagamit ang luma kong mga pana at inasinta ang mga uwakor na walang tigil sa paglipad sa ere. Pagkatapos ay pumalit naman ang mga aswang kasama ang pinuno nila. Nakipaglaban kami sa mga uwakor na gustong umagaw sa mutyang suot ko. Pati ang nahuling baboy ramo ng aking anak ay hindi pinatawad. Diyos ko! Walang awa nilang ginutay-gutay ang katawan ng baboy ramo. Sa halip na masindak sa mga nakita, ay mahigpit kong hinawakan ang tali ng aking pana. Itinuto ko iyon sa pinakapinuno ng aswang na una naming nakasagupa nang mapatay ko noon si Lola Dory. Epektibo po sa dibdib, nanay. Doon mo siya patamaan. Naroon ng kanilang mga kahinaan. Pero mabilis kumilos din dahil lumilipad ang nakalaban. Kaya't mag-iingat ka po. Kaya nilang ilaga ng palaso sa bawat pag-atake. Ayos lang ba kayo dyan? Opo, Lolo. Kayo po. Kumusta kayo dyan sa loob? Ayos lang ako, apo ko. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako. Marami na akong naranasang hirap kaya ayos lang kung sakaling mamatay ako sa lugar na ito. Wala na akong pagsisisihan. Ang kailangan ninyo ay makatakas at mailigtas ang mga buhay ninyo. Hindi maaari, Lolo. Kasama ka naming aalis sa lugar na ito. Walang iwanan. Magkatulong kami ni Bensoy sa pagpana sa kalaban. Tinamaan ng aking anak ang pinuno sa braso, ngunit nakailag ito sa pangalawang pag-atake niya. Mabilis din ang ginawa nitong pagkilos at gamit ang pana, isa-isa kong pinatamaan ng mga nasa ere pa. Nang bumagsak ang mga wakor sa lupa, ay nilapitan ko ito at walang awa kong pinagsasasaksak gamit ang palaso. At sa pagkakataong yon, ay sumulpot sa harapan ko ang aswang. Nasuntok niya ako sa sikmura, sabay dagit sa akin. Pero dahil mahusay ang aking anak sa paggamit ng pana, bago pa ako mailipad papalayo, ay nagawa niya itong pabagsakin. Umiiyak itong tumakbo papalapit sa akin. Nanay, bumangon ka po. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Masakit lang ang likod ko. Mag-iingat po kayo sa susunod, Nay. Tulungan mo ako makatayo. Bumaba na sa lupa ang mga uwakor. Mapupula ang mga mata. Nakangisi na para bang sinasabing hindi sila makakapayag na makatakas kami. Nang mahawakan kong muli ang aking pana, nakaluhod kong tinira ang mga nakatayong uwakor. Isa-isa rin silang tumumba at humuni ng malakas na napakasakit sa tainga. Umunat ako sa pagkakaupo, saka muling pumosisyon at tinutok ang pana sa dibdib ng aswang. Tinamaan ang namumuno sa kanila sa balikat. Sumugat yon at umagos ang dugo. Nawala nito ng balanse kaya natumba ito. Sinamantala ko ang pagkakataon at pinaulanan ko ito ng suntok sa mukha. Pero gumapang ang takot ko nang makita namin si Lolo Berting na hawak ng mga uwakor sa loob ng aming bahay. Teka, bakit nila ginagapos si Lolo? Nay, hawak nila si Lolo. Gusto nila tayong bihagin. Balak nilang kunin ang mutya ko. Kailangan kumilos na tayo. Huwag kayong magkakamaling saktan ng lolo ko. Dahil kung hindi, papatayin namin kayo. Hindi sila nagsasalita, pero naiintindihan nila ang mga sinasabi natin, anak. Rico, bitiwan mo ang liig kong hayop ka.
Hindi kayo magtatagumpay! Pakawalan niyo si Lolo! Kitang-kita ko nang muntik nang patayin si Lolo Berting gamit ang matatalas na kuko ng namumuno sa kanila. Kaya't yon ang aking naging hudyat para iligtas si Lolo Berting. Tamaan na ang tamaan! Gamitin mo ang pana na ito. Huwag kang titigil sa pagtira sa kanilang mga kasamahan, anak. Lahat sila natutumba sa bagsik ng pag-atake ko. Lolo, nariyan na po kami! Mabilis na nagsipaghuni ang mga uwakor nang kami ay sumugod. Sila'y nagkagulo sa bawat pagpana ko sa kanila dahil na rin sa pagliwanag ng aking mutya. Gumawa rin ng apoy si Bensoy para lalong magdulot yon ng kalituhan sa mga aswang. Sinunog nito ang mga damo na magsisilbing kontra sa aswang. Humaba ang kuko ko sa mga daliri at bawat tamaan ng kalmot ko ay nangingisay na bumabagsak sa lupa. Pero nang makalapit na kami kay Lolo Berting, nanlaki ang aming mga mata sa sobrang pagkabigla at pagtataka. Lolo Berting, hindi kayo totoong nakatali. Bakit po? Magsitigil kayo! Lalo ka na, Dorisan! Makinig ka! Hindi kayo nakatali? Anong ibig sabihin nito? Alisin ninyo ang nakatutok na pana sa leeg ng anak ko! Ano ba? Ha? Anak ninyong pinuno nila? Isa itong patibong nanay. Niloko tayo ni Lolo Berting! Kung ganon, kumuha sila ng palabas para magmukhang totoo? Ang galing din naman, ano? Ipasok ninyo ang batang yan sa ilalim ng kubo sa sikretong silid. Wag! Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan ninyo ang braso ko! Mga hayop kayo! Nay! Kahit na anong mangyari, anak ko, huwag niyo silang pakakawalan. Kumpiskahin ninyo ang kanyang pana. Panahon na para kunin ang mutya ng uwak. Pinatay mo ang asawa ko, Dorisan. Ang tagal ko itong hinintay. Ibigay niyo sa akin ang kwintas. Anak mo ang pinuno nila? Kung ganon, kalaban ka namin? Huwag mong pakialaman ang mutya ng uwak. Wala kayong karapatang pagmay-arian yan. Pakawalan niyo ang anak ko! Nagpapanggap lang kayo sa loob ng 15 taon para sa mutya? Mismo, ang husay ko, hindi ba? Sige na, dalhin niyo ang pumatay sa pinuno ninyo. Bitiwan niyo ang braso ko! Sige, itali ninyo sa likod ng mga braso niya para hindi siya makawala sa inyo. Huwag ninyong hahayaang makatakas! Anong gagawin niyo sa amin? Huwag na huwag lang kayong magkakamaling salingin kahit dulo ng buhok ng aking anak. Kung hindi, magkakamatayan tayo! Hindi sana aabot sa ganito. Ngunit pinatay ninyo ang asawa ko. Paano ang buhay ng asawa ko? Nawalan din ang mga anak ko. At alam mo yan, wala kayong kasigsama. Wala ka nang magagawa. Ganyan ang nangyayari sa mga padalos-dalos sa mga desisyon. Hindi nag-iisip at bigla-bigla na lang sumusugod. Sige, ialis na ninyo ito sa aking harapan. Ikulong sila sa sikretong silid. Dinala ko ng mga aswang sa loob ng kubo kung saan naroon ang maraming sandata. Bakit kaya dito kami ikukulong? Napatanong ako sa aking sarili. Kahit anong gawin kong pagpupumiglas ay hindi ko magawang matanggal ang mga kamay ng aswang sa braso ko. Malalakas ito, kaya't naigapos din kami sa haligi. Sa loob mismo ng silid kung saan kanina lang namin nakita ni Bensoy. Ayos ka lang ba, Bensoy? Opo. Pati pala kayo, ginapos na rin. Papatayin po ba talaga tayo ni Lolo? Oo, anak. Natatakot ako baka mapahamak ka. Hindi po, Nay. Kaya huwag kayong umiyak. Hindi ko po alam na asawa ni Lolo ang pumatay sa aking ama. Ito ang tunay na pinuno ng aswang. At dahil sa kasakiman ng matandang yon, pati po ako'y gusto niyang patayin. Para lang sa mutya. Anak. Bakit hindi po ninyo nalaman, Nay? Matagal natin siya nakasama. Pero hindi kayo naghinalang kasabot siya ng mga aswang na humahabol sa atin. Kaya pala, napapadalas ang pagiging tulala niya ay dahil
palihim siyang nagsusumbong sa mga kampon niya. Dahil iniligtas niya tayo noon, kaya't nagtiwala ako sa kanya. Siya rin ang nag-alaga sa iyo at kitang-kita ko kung gaano kanya kamahal. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng mga yabag ng paa pababa ng hagdan. Nakita kong si Lolo Berting yon. Kasunod ang mga uwakor na isang normal na taong kagaya nila. Gusto ko siyang sugurin at patayin. Pero hindi ko magawa dahil napamahal na siya sa amin. Anong ibig sabihin nito, Lolo? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo? Interesado ako sa mutya. Habang suot ng nanay mo ang mutya, hindi kayo titigilan ng mga aswang. Kaya ang mabuti pa, akin na yan, Dorisan! Tama ka anak sa narinig mo. Niloko niya tayo. Nagpanggap siyang kakampi natin para mahulog tayo sa patibong niya. Kaya pala tayo lang inaatake ng mga uwakor. Palihim siyang nagmamatyag sa lahat ng mga kilos natin. Siguro naman malinaw na sa inyong dalawa kung ano ang motibo ko sa pagsama sa inyo. Lalo ka na, Dorisan. Kaya't ibigay mo ang mutya! Hindi mo makukuha ang mutya! Sa paglapit sa akin ni Lolo Berting ay lumiwanag ang aking paningin. Malinaw kong nakita ang kanyang mga mata na parang sinasabi nitong may lihim na lagusan sa silid na ito. Kaya naman naalala ko yun. Pero bakit iba ang nakikita ko sa mga mata ni Lolo? Wala kayong kwentag, Lolo! Lumayo kayo sa nanay ko! Matalas ang gilid ng pinto. Kaya kahit umakyat kayo, hindi kayo makakatakas. Hindi ko kukunin ang mutya. Kasama na yan sa may lilibing dito. Huwag mo kong pandilatan ng mata. Ikaw ang nagkasala sa amin. Pinatay nila ang asawa ko. Kinagat niya ang anak ko. Isa rin kayong ama, Lolo. At hindi ko kayo mapapatawad sa ginagawa niyong pagtatraidor sa amin. Itinuring ko kayong parang isa kong tunay na lolo. Pero anong ginawa ninyo? Sinira ninyo lang pagtitiwala ko sa inyo. Kayo ang tunay na nagkasala sa amin. Ang dapat sa inyo, sunugin ng buhay! Nakakatuwa nga. Nakahanda kayong mamatay na mag-ina para lang iligtas ako sa kamay ng mga uwakor. Paniwalang-paniwala kayo sa aking pag-aarte na nasa panganib nga ang buhay ko. Pakawalan ninyo kami dito. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin ninyo. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng lakas. Wala ka nang magagawa, kundi tanggapin na lang ang inyong kapalaran. Dito na kayo mamamatay. Makatakas lang kami ng anak ko dito. Humanda ka't papatayin kitang matanda ka. Magtago na kayo sa lahat ng sulok ng kagubatang ito. Kung makakatakas pa kayo sa kulungang ito, para kayong mga langgam na binuhusan ng mainit na tubig sa inyong lungga. May isa pa nga pala akong regalo sa inyo. Butik ko nang makalimutan. Heto, ibibigay ko pa rin naman ng punyal sa inyo. Kaya't may pagkakataon kayong tumakas. Hindi pa ito. May isa pa akong regalo. Sayang naman ang pagtuturo ko sa inyo ng tamang laban. Nakikita niyo ba ang hawak na palapa ng saging ng anak ko? Anong gagawin niyo? Simple lang. Nakakonekta yan sa patubig ng palay. Padadaluyin ng tubig sa silid na ito hanggang sa mapuno ang kwartong ito. Dito na kayo malulunod. Dito na kayo maililibing ng buhay. Dahil sa aking mga narinig, nag-aalalang napatingin ako sa aking anak. Hindi ako nagpahalata ng takot. Sa halip umisip ako ng paraan kung paano kaming makakatakas ng aking anak. Ibinigay sa akin ni Lolo Berting ang punyal at parang nakita ko ang mata nito na sumulyap sa pinto ng lagusan. Parang nahuhulaan ko ang mga tinging ipinukul niya sa nakaipit na punyal sa aking baywang habang hindi nakatingin ang mga kasama nitong uwakor. Paano ba yan, mahal kong apo? Paalam na. Katarungan para sa asawa ko. Kapalit ng inyong mga buhay. Masaya akong makikita ang inyong paglubog sa silid na ito. Hayop kang matanda ka!
Wala kang pinagkatandaang halimaw ka! Mas halimaw ka ba sa halimaw? Makatakas lang kami ng anak ko dito. Magbabayad kayong lahat sa amin. Magpasalamat ka pa rin, Dorisan. Dahil kahit papaano'y, tinulungan kitang magpalaki sa anak mo. Imbis na patayin agad kayo, inalagaan ko pa kayo. Nawalan din siya ng ina kaya patas lang sila. Kaya lang, kailangang mamatay ang nagmamay-ari ng mutya. Halos mabaliw ako sa takot nang makita ang malalaking patak ng tubig na dumadaloy sa palapa ng saging papunta sa silid. Nang mawala sa aking paningin si Lolo Berting, lumakad si Bensoy papalapit sa akin para kunin ang punyal sa bewang ko para kalagan kami sa tali. Tamang-tama ito, nanay. Lumapit po kayo sa akin at tumalikod para unti-unti ko maputol ang tali na nakagapos sa mga kamay mo. Bilisan mo anak, sa lakas ng daloy ng tubig sa katawan ng saging. Tiyak na 5 minuto lang, mapupuno na itong silid. Pwede tayong malunod dito at mamatay. Paano na po? Ano nang gagawin natin? Konti na lang malapit nang maputol ang lubid. Hanggang dibdib na natin ang tubig, anak. Nay, iligtas na ninyo ang sarili nyo. Iwan ninyo ako. Bakit pa palagi na lang ninyong sinasabi na iwanan ko kayo? Anak kita, kaya pareho tayong mamamatay. Magkasama tayong malilibing dito ng buhay. Pero, Ayan anak, naputol mo na. Ikaw naman ang kakalagang ko ng tali. natanggal na po ang gapos ko. Mukhang sinadyang iwan sa atin ni Lolo ang punyal. Imposibleng tulungan niya tayo. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding galit. Kailangan na natin kumilos, Nay. Saka na tayo mag-usap. Ano nang gagawin natin? Hanggang liig na po natin ang tubig. Dahil sa lamig ng tubig ay nahihirapan kaming lumangoy papalapit sa pinto ng lagusan. Matigas at hirap kaming buksan. Pero dahil nga sa luma na ang pinto, hindi na nito nakayanan ang malakas na bigat ng tubig kung kaya't nasira yon at nabutas. Kasama kaming bumulusok sa ilalim. Natangay kami ng agos. Dinala kami sa ilalim ng isang malaking imbornal at patuloy kaming dinadala ng agos. Anak, kahit na anong mangyari, huwag kang bibitaw. Hawakan mo ang aking kamay. Opo, Nay. Huwag din po kayong bibitaw sa ilog po ang dala sa atin nito. Napasigaw ako sa takot nang sa wakas ay narating namin ang hangganan ng lagusan ng tubig. Pumata kami sa ilog at magkasunuran ding lumutang sa tubig. Hindi ba tama ako, Nay? Mabuti na lang. Alam natin ang lagusan kung saan tayo dadalhin. Nakaligtas tayo. Nagulat ako nang biglang may tumingin sa likod namin. Sakay ito ng bangkang disagwan. Dahil sa tulong ko, kamuntig na kayong mapatay, mga hangal! Dala ng aking pagkabigla ay hindi agad kami nakasagot ni Bensoy. Halatang kanina niya pa kami hinihintay. Mapapatay ka naming matanda ka! Pagkatapos ko kayong iligtas, ang hirap sa inyong dalawa. Halos lumuwa na ang mata ko sa kakasenyas ay hindi pa rin ninyo makuha ang ibig kong sabihin. Pababayaan ko ba kayong mamatay? Kulang kayo sa diskarte. Kung lumaban kayo, natitiyak kong bangkay ninyo ang lulutang sa ilog na ito. Paanong nangyari ito? Hindi ka ba nagpapanggap? Totoo ba na nasa panig ka namin? Abay, syempre mas mahal ko si Bensoy. Ako nagpakahirap mag-alaga dyan. Tapos, ipapapatay ko lang sa mga kalahi ko. Kahit tunay kong anak ang pinuno nila. Ginawa ko lang yon para magmukhang totoo. Ayan, epektibo nga. Pati kayo napapaniwala ko. Iniiwas ko lang kayo sa kapahamakan at para tigilan ang pagkuha ng mutya. Totoo po ba, Lolo Berting? Hindi na ba kayo nagpapanggap? Ay, Sosbia, sumakay na kayo sa bangka ko para makatakas na tayo. Baka makahalata sila na wala na ako sa bahay. Ang alam nila nalulunod na kayo sa loob ng sikretong silid. Mabuti na lang pala at nakaisip ako ng paraan. Magmula sa araw na ito, hindi na tayo guguluhin ng aswang na uwakor. Ang astig ng lolo ko ah. Ang ibig ninyo sabihin,
Hindi nyo kami hahayaang mapatay kami? Siyempre ne. Dahil mahalaga kayo sa akin. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat. Teka, nasaan kaya si Linlin? Hayun! May kalesa at ang pana ninyong mag-ina. Maluha-luha kaming sumampa sa bangka. Kapwa kaming hindi makapagpigil ng damdamin at niyakap namin si Lolo Berting. Nilisan namin ang lugar na yon. Kinalimutan ko ang paghihiganti sa pagkamatay ng aking asawa. Habang ang aking anak na si Bensoy ang nagmamay-ari na ng mutya ng uwak. Isang antingerong may peklat sa kanyang tiyan. Tanda ng bagsik ng aswang na uwakor. Maraming salamat at lubos na gumagalang, Doris San.